Nako, eto na po mga kabayan, ang tatapos sa Maletagang. Nako, iyak si Soto, palasyo na siya ka. Walang rigo doon, marami ang lumipat sa kampo ni SP Cayetano. Abayan po mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kabayan. At eto nga, bago po natin i-play yung video mga kabayan, eto pasadahan po muna natin to. Ayan o, 4 na senador ng minority. Apat minority senators hinubaran ng committee chairmanship. Ayan mga kababayan. Ito na ang simula mga kababayan, no, ng pagtatapos ng Maletagang. Tama lang mga kababayan, no? Tama lang talaga natanggalan itong ng chairmanship. Lalo na itong si Hontiveros mga kababayan. Diba? Si Hontiveros po, wala naman pong ginawa yan kundi magplanting ng mga witness, diba? Si Senator Raffy Tulfo, mga kababayan, anong ginawa? Sabi noon, bali-balita mga kababayan na nabigyan ng 1 bilyon. Ewan natin totoo ba yun o hindi? Pero ang tanong, kung hindi totoo na nabigyan siya ng 1 billion, bakit hindi na naipagpatuloy yung investigasyon sa Lotto? Diba? Kaya marami tuloy ang mayroong doubt, no? Na talagang baka nabigyan ng maleta rin itong si Raffy Tulfo nung panahon ng investigasyon sa PCSO sa Lotto mga kababayan. Ito naman si Erwin Tulfo. Wala naman itong ginawa kundi bendalo, diba? Magbendalo na lang kayo. Si Bam Aquino. Si Bam Aquino, anong ginawa nito? Wala pa kasi bago pa lang ito mga kababayan, diba? Well, anyway, tahimik rin si Bam Aquino, but anyway, isa po siya sa nawalan po ng chairmanship mga kababayan. No? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Remy, sabi po ni Remy Fahar Serra, takot na takot kasi kayo na manalo si Sara sa 2028, lahat gagawin. Hindi ito hayaan ng Panginoon, koreka. Naway ituloy-tuloy na din po ang pag-usad sa flood control. Sabi po dito ni Prime Liana Buya, they were doing good in all fairness and performance-wise. If it is not for political purposes, they should have been retained and not removed. Just because they did not vote for the current Senate leadership. No, ikaw Prime, no, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. Anong maganda ang performance? Maganda bang performance ni Risa Hontiveros, ni Bendalo at ni Lotto Tulfo, di ba? Kayo na lang pong sumagot mga kababayan, kay Prime, na sinasabi niyang maganda ang performance, okay? Sabi po dito ni Salcedo, kahapon yung boses ni Raffy Tulfo kung magsalita, akala niya nasa programa pa siya. Ayan mga kababayan. Kasi sabi nga ng karamihan mga kababayan, dito po sa dalawang tulpong ito, no? Sabi po ng karamihan, bumalik na lang kayo sa mga programa nyo sa TV at radyo. Mabuti pa doon, mayroon kayong natutulungang pamilya, di ba? Yung mga pamilyang nawawasak, natutulungan po nila mga kababayan. Yung mga trending issues. Buti pa doon napapag-usapan ninyo yung mga trending issues, yung mga maiinit na issues sa ating sosyedad. Pero nang kayo po ay naging senador ay nayupak naman. Parang naputulan kayo ng dila, di ba? Sabi naman po dito ni Maya, I deserve. Ika nga, ang buhay ay weather lang. Correct, Maya? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan sa pagkakatanggal, pagkakasibak, ayan, ng 4 na senador sa kanilang mga chairmanship sa kanilang mga committee. Ayan, just comment down below mga kababayan. At ito, pasadahan din po natin ito mga kababayan. Ito pong gusto ko lang pong i-share ito kasi gusto kong banatan itong si Chua. Ayan, sabi po dito ni Chua, pag-convene ng Senado, sinyalis na gumugulong na ang hustisya ayon kay Joel Chua. Ayan.
Ang masasabi ko lang dito, Chua, talagang gumugulong talaga ang ano natin ang hustisya. Nako, sa pagsimula man ng paggulong ng hustisya, kung si BP Sara man ay nasa baba ng gulong, anong malay natin sa pagtatapos po ng paggulong ng hustisya na sinasabi mo, ay si BP Sara naman po ang nasa ibabaw at si BP Sara naman po ang nasa ibabaw at ang taong bayan po, taong bayan at si BP Sara ang nasa ibabaw, kayo naman po ang nasa ilalim. Di ba? Kasi feeling ko talaga mga kaubayan, talagang magtatagumpay po dito si BP Sara. Based on sa ginawa nilang hearing, di ba? Sa House of Representatives, makukonclude mo, mga kaubayan, na wala ito. Walang kapana-panalo mga kaubayan. Lahat may butas. Yung mga sinasabi nila. O yung sinasabi ni Madriaga. Credibility-wise mga kaubayan. Kailangan, di ba? And evidence. Kailangan ng pruweba. Ebidensya. Hindi po pwede ang mga hersi-hersi lang ni Madriaga ang magpa-impeach kay BP Sara. Ano siya, Hilo? Hindi pwede ang ganun mga kaubayan. Kaya dapat subaybayan po natin itong mangyayaring impeachment, no? Like I said kanina mga kaubayan, sabi po dito ni Chua, gumugulong ang hustisya. Sa paggulong ng hustisya, kung sa simula man ay talagang inapak-apakan si BP Sara, no, nasa ilalim ng gulong si BP Sara, anong malay natin, Jewel Chua, pagdating ng araw sa paggulong ng hustisya, sa katapusan ng gulong ng hustisyang ito mga kaubayan, ay nasa taas ang taong bayan at si BP Sara. Kaya mag-antay ka lang, okay? Ito ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi pa dito ni Ima Choi, isa pa itong si Chua. I-firing squad, RPG-7 ang gamitin. Wag naman. Wag kayo pakakasiguro. Sabi po ni Errol. Ayan. Sabi naman ni Dennis, gumugulong na ang mga maleta. Ayan na. May mga gulong talaga yung mga maleta. Mabigat yan. Kailangan po ng gulong, di ba? Reverse psychology. Ayan, sabi ni Paul De Vera. Sabi naman po dito ni Gax, yan ang Senado. Di katulad ng nasa Congress na scripted. Scripted lahat. Tingnan natin mga witness nyong luto kapag mag-cross-examine na mga yan. Ayan mga kaubayan. Kasi doon sa House of Representatives, there is no such cross-examine, no mga kaubayan. Hanggang magwalwal na po sila sa kakasalita mga kaubayan. Walang magagawa yung kampo ni BP Sara, pero dito naman hindi naman magdedepensa yung mga judges na senator. They will just listen and facilitate, no? Hindi po sila yung mga minority. Hindi yan makakaporma mga kaubayan kasi hindi naman po sila pwedeng mag-defend. They just have to be a judge, no? Kailangan yun yung papel nila yung maging hukom, no? Hindi po sila pwedeng magdaldal-daldal. Yung magdadaldal lang dito mga kaubayan, yung prosecution panel at saka yung depensa, di ba? Kung papaano mangyayari ang lahat ng ito. Kaya malaki talagang chance natin mga kaubayan na manalo po dito. Mga bugok ito mga bugok naman ng mga inayupak na prosecution di ba? Anyway, ano pong yung masasabi dyan mga karabin natin? Just comment down below at eto. Bago po natin i-play yung video mga kaubayan, pagbigay niyo po ako, gusto ko lang pong i-share ang isa pang ito. Ito naman po si Jose Claire Castro. Sabi po dito mga kaubayan, dapat isipin nyo, mga senador, pinagsabihan ni Castro, na nandyan kayo kasi para sa taong bayan, nangako kayo na tutuparin nyo ang batas. Igagalang nyo ang konstitusyon, hindi para igalang ang isang tao lang. Nako, Jose Claire Castro, paulit-ulit na namin itong naririnig, hindi lang sa'yo, no? Talagang itong mga katagang ito, ay lumalabas po ito mga kababayan pag Duterte po ang parang advantage po ang mga Duterte, di ba? Na may advantage po, okay? Pero pag nasa inyo po yung advantage, no? Nasa pabor po sa kanila yung pagkakataon, hindi mo maririnig ito.
Ang maririnig mo lang sa kanila, kahit magbendelo pa dyan, basta masunod lang kayo, yun na talaga eh. Diba? Pero pagdating po sa Duterte, kailangan sumunod sa batas. Kailangan may batas tayong sinusunod. May konstitusyon tayong sinusunod. Diba? Pero pag sila po, mga kababayan, ay wala. Bihira mo marinig ang mga katagang to, mga kababayan, di ba? Bihira mo yan marinig sa kanila. Pag sila po ang tinutukoy. Pero pag Duterte, kailangan may batas. Kailangan may konstitusyon. Pero pagdating ko po kay President Bongbong Marcos Jr., ang Kongreso, ang House of Representatives ay may kanyang kapangyarihan, di ba? Walang pakialam ang palasyo. Ha? Pag ganun lagi yung mga script nila eh. Pag sila po, for example, in-impeach si PBBM, di ba? Wala pong, hindi po hawak ng palasyo ni PBBM ang House of Representatives. Ngayon si BP Sara, mga kababayan, ang ini-impeach. Kailangan sumunod sa konstitusyon. Di ba? Igalang ang batas. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below. Eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ang mga makaupo ay paborable sa kanilang panig. Kung mapapansin ninyo, matapos yung insidente sa Senado, kung saan nagka-barilan na nga, at nangyari ito shortly after a Senate change in leadership, napapaisip lahat ng tao. Lalong-lalo na dahil ang daming panig na pinag-iisipan natin ngayon. So, will there or will there not be a coup? Ito yung fearless or fearful forecast natin. There will be an attempt, but the attempt may possibly fail. So, diba? Bakit? Ang kailangan naman ay mag-hold yung 13. So, teka, check natin ulit. Ano yung vote? Okay. Out of 24 senators, there is 13 in favor, 9 against, plus 2 abstentions. So the majority is composed of 13. The minority is composed of 9. There are 2 independents. Okay. Now, if you will look, ang tagal na sinasabi, immediately after the change in leadership, may mga pundits na already or may mga nasa media or even from the Senate themselves who were saying, unstable yan kasi napakaliit daw. Napakaliit daw ng lamang. 13 in favor, 9 against, 2 abstentions. Of the 13, sinong kasama doon? Si Senator Bato, who is not present right now. At any rate, 12 pa rin. So anong nakikita natin dito? Kung may 9, tapos let's say yung dalawang independent ay pumanig doon sa minority, that brings them to 11. Kahit umalis si Senator Bato, 12 pa rin ang mayorya. Meaning may lamang silang isa. Meaning majority ay nasa kanila pa rin. Will this result in a change in leadership? No, it will not. So, my guess is that there may be an attempt. Pero unless may nakumbinsi doon sa natitirang 12 na magbago ng kanilang boto, hindi ito magbabago. So kahit sabihin pa nila na napakaliit ng lamang ng mayorya, it is still not enough kahit makuha pa nila
yung low-hanging fruit, yung mga independents. So, ang kailangan gawin nila ay kuyugin nila yung 12 na natitira. So, sino ang mga kinuyog nila? We know that at the early start, about Friday, Saturday, ang kanilang tinatawagan madalas ay si Senator Lauren Legarda. Kaya lang, may mga binitiwan na sila, lalong-lalo na si Senator Tito Soto, na mga matampuhing comment against Senator Legarda. Bukod pa dyan, may mga pangyayari katulad ng insidente sa Assumption, kung saan tinanggal ang kanyang portrait o litrato doon sa mga parang hanay ng mga achievers. Now, bakit mahalaga ang Senate leadership? Kahit sabihin pa natin na may solid na siyam na tatanggi sa impeachment ni Vice President Inday, I'm sure everybody's thinking about that already. Kahit mawalan pa sila ng ilan, basta may solid na siyam na hindi mayayanig, then hindi mai-impeach si VP. Pero bakit mahalaga pa rin ang Senate presidency? Dahil malaki ang role ng presiding officer, who will be the Senate President, sa pagde-decide ng pagpapatakbo ng impeachment. So yan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga karabin natin, at syempre huwag pong kalimutang like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.